Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Opong na kasalukuyan ay nandito na sa may West Philippine Sea at lumalayo na unti-unti sa ating landmass. Yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 215 kilometers west ng Calapan. Diyan po sa may Oriental Mindoro at tuluyan na nga pong kumikilos yan. Palayo, pa west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito po ay nasa severe tropical storm category pa din na may taglay ng lakas ng hangin na umaabot sa 110 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugso pa rin umaabot sa 135 kilometers per hour. So bahagyang humina yung kanyang gustiness. Pero again, ito po ay inaasahan natin na lumakas habang binabaybay itong West Philippine Sea palabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas. So dahil nga unti-unti nang lumalayo, nababawasan na po yung ating kaulapan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gradually improving weather na tayo dito sa areas ng Western Visayas at Calabarzon area. Ito pong Bicol Region, Eastern Visayas at Central Visayas, nabawasan na po ng tuluyan yung mga pagulan dyan at maging dito sa areas ng Mindanao. Ito pong panglabas ng kaulapan, itong bagyong si Opong ay sumasabit pa rin sa area ng Palawan at yung ating habagat. Ganun din po sa areas ng Mindoro, Cavite, Batangas at Laguna. Kasama po dyan ng Metro Manila at maging dito sa area ng Central Luzon. So habang unti-unti pong lumalayo, ito pong bagyong Opong, lalayo rin po yung ating mga kaulapan at mga pagulan dala-dala nito. Pero sa ngayon, kung mapapansin nyo dito sa Metro Manila at mga karating lugar nito, mahangin pa sa labas dahil sa extent ng kanyang wind field o yung kanyang hangin na nasa labas ng kanyang radius. Yung kanyang kabuuang diameter ay nasa around 900 kilometers. So nag-extend yung ating hangin, ramdam yung ating breezy at kung minsan may mga pabugso-bugso ring hangin o gusty conditions dito sa mga areas ng Central Luzon, Metro Manila nga at ito pong ilang bahagi ng Calabarzon at Bicol Region, Western Visayas, yung ating habagat naman at ito pong natitirang bahagi ng Mimaropa. So bukas habang unti-unti pong lumalayo, itong bagyong Opong, kasabay niyan lalayo yung ating mga pagulan. So meron tayong pahinga ng weekend at magiging maliwalas po yung ating panahon. So malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Ipapakita po ang ating araw, lalong-lalo na sa umaga hanggang tanghali. Pero hapon, again, nangyayari pa rin naman yung ating mga afternoon showers at thunderstorms dahil panahon pa rin po ng tag-ulan ngayon or panahon pa rin ng ating habagat o southwest monsoon. Marami nagtatanong kung may susunod ba agad dito sa bagyong Opong. Kung papansin nyo, dito sa ating satellite image, meron tayong mga grupo ng kaulapan dito sa silangang bahagi ng ating bansa, dito po sa silangang bahagi ng Mindanao. Dalawang nakikita po nating senaryo. Yung grupo ng kaulapan na ito ay maaaring lumapit sa atin as a tropical wave o isang low pressure area at tumawid sa ating bansa. Pero mayroon ding chance na ito ay mag-consolidate itong malawak na area na ito. Possible po yung maging isang low pressure system at bago po pumasok ng ating par ay magkaroon muna ng mas maayos na sirkulasyon. So mas later na dadating sa katapusan ng linggo next week at possible na maging isang full-blown o isang bagyo. So again, possible po na ito ay tumawid, itong grupo ng kaulapan na ito sa ating bansa at sumunod itong mas malayo or mag-consolidate po sila as isang sirkulasyon at possible ngang lumapit sa ating bansa. So panahon naman po ng bagyohan ngayon, so napapadalas talaga yung ating mga bagyo. At again, papasok nga yung ating La Nina, so dumadami rin po yung ating bilang ng bagyo. Ayan po ay babantayan natin in the next few days sa possible development niyan. Pero ngayong weekend, maliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi nating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila, Metro Cebu, at possible din po yung thunderstorms dyan sa Davao. At yan na po ang ating huling pagtalakay dito sa bagyong Opong at tuluyan na nga po yung lalayo sa ating bansa. At bukas may biyahe ako. Sana makalusot sa flight natin. Kukunin ko sana itong pagkakataon na ito, itong last part natin sa pagpapasalamat. Kung mapapansin nyo, meron tayong upgrade sa ating mga equipment. Ayan, medyo malinaw tayo ngayon. At mas maganda yung rehistro sa camera. Hindi na tayo parang multo ng nakaraan. At maliban dyan, meron din tayong mga bagong graphics. So nagpapasalamat ako sa graphics team ng News 5. Sila yung nagbigay niyang mga graphics natin ngayon. Pati yung mga nasa babang mga graphics natin. So sa kanila galing yan. Salamat dyan at salamat din po sa mga nag-donate sa ating Maya at sa mga super thanks dito sa YouTube at syempre sa mga subscribers natin at followers dito sa Philippine Weather Trivia, lalong-lalo na yung mga nandito since nung simula, since 2021 yan. Maraming salamat po at mahal ko kayo at yan, para sa inyo po itong upgrade natin para mas maayos nating makita
yung ating mga graphics at lagay ng panahon, at para mas makapag-deliver tayo ng mas maayos na lagay ng panahon para sa inyo. At wala po ako bukas, at sa mga susunod na araw, maaaring sa weekdays na tayo bumalik. At sana safe po ang lahat, lalong-lalo na po yung mga areas na naapektuhan nitong dumaang bagyong Opong, at paghandaan po natin itong posibleng bagong sama ng panahon na namumuo pa lang naman, at mag-ready po tayo dyan. Muli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.